Kung natatandaan po natin noong nakaraang linggo, sa primary sa Senado kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo ang Department of Education, patungkol sa PTA kung saan maraming magulang ang nagrereklamo sa kanyang programa na Raffy Tulfo in Action, kung saan ang mga teachers ay humihindyang sa mga magulang ng mga bata na pambili ng electric pan at iba pa, ngunit sinagat ito ni Senator Pia Cayetano. Ayon kay Senator Pia Cayetano, ang PTA ang matagal na itong binuo ng mga mamagulang at teachers. Ang Parents Teachers Association binuo ito para makatulong sa eskwelahan, at hindi sa pilitan ang pahingi ng tulong konde voluntaryo. Tila ata umiba ang ihip ng hangin, dahil itong si Congressman Martin Romualdez ay pinuri itong si Vice President Sara Duterte, sa pag-withdraw ng 500 milyon confidential funds. Tila hindi nagtagumpay ang kanilang play ng pabagsakin si Inday Sara bagkus tumaas pa ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Ito ang aalamin natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Pakinggan natin ang komento ni Badong Aratiles. Sikat si Tulfo, di ba? Lilipas din yan. Lilipas din yung kasikatan na yan. Kasi pag wala ka talagang kakayahan na maging mamuno, tapos wala kang maipakikitang ebidensya ng kahusayan mo. Eh si Inday Sara, may ebidensya eh. Yung Davao City. Sa panahon niya, nawalan ng insurgency problem yun. Kaya merong track record. Eh si Tulfo, ang track record niya Raffy Tulfo in action. Pwede yun kung gagawin niyang Raffy Tulfo in action yung pagiging presidente niya. Nakita na natin yan sa PTA. Palpak siya Hindi niya nga nalutas yung PTA. Yung mga problema na nagreklamo sa kanya, yun, yung ganon problema. Kahinaan po ni Tulfo yun. Di ba? Nakita natin kung gaano siya kahina. Pero mo, ang dami. Pinakita niya, ang dami po nagrereklamo sa akin. O bakit hindi mo nalutas? Bakit hindi mo nalutas kung marami? Yun yan. Punta na po tayo rito kay Tambi. Ako, pikim-piki ako rito no? Ito po mga pahayag ngayon happy birthday muna. Martin Romualdez, Speaker Martin. Total, ito po ang sinabi siguro na pagsabihan na siya ni Pangulong Marcos. Kaya sinasabi tong mga bagay na to. Okay, una, sinabi niya rito, BP Duterte made right call in giving up on confidential funds, sabi ni Romualdez. Grabe, no? Walang utuan. Yan, wala kang say dyan, no? That's the right decision. Wala kang say dyan. Diskarte yan ni Sara Duterte. Pinupuri mo ngayon, di ba? Para kasama ka. Nawaisan kayo. Yung akala nyo na mabuburan nyo na yung si Sara Duterte sa political scene dahil akala nyo ipagpipilitan niya yung confidential fund. Mali kayo lahat. Ngayon, ang bango-bango na ni Sara Duterte ulit. Nakita nila kung sino yung tunay na naglilingkod at kung sino yung tunay na naninira sa Pilipinas. Yung mga kaalyado mo, Martin, sila Franz Castro at yung mga Makabayan Black, yun ang mga totoong nakita ng mga tao na sila yung mga naninira sa Pilipinas, hindi si Sara Duterte. Di ba? Umatras na, galit pa sila lahat. Yan yung sinasabi natin sa. At may isa pang pahayag. Eto, tignan nyo naman, no? I believe that that's the right decision and we hail BP Sara's decision, Romualdez told House reporters. Tindi. Naniniwala siya na tama yung desisyon ni Sara Duterte. Meron pa pong isa rito. Dito po, kapit lang po kayo at mabibigla po kayo sa sinabi nitong tao na to. Na, ewan ko kung saan po siya kumukuha ng lakas ng loob na sabihin to. It's still a unity team.
The president always wants us to work together. There will always be differences, but towards resolving those differences for the service of the Filipino people. Ba? It's still a unit team. Alam mo, hindi ka naman talaga kasali sa unit team. Sa Marcos lang po kami nakapag-unit team. Ikaw ngang pangunahing tagasira niyan. Kung sana yung ginawa ninyo, no, sa House of Representatives, tinuloy nyo na yung pang-isolate ninyo sa Makabayan Block, wala sana tayong problema. Kahit magdadakdak yung sila Franz Castro, na-expose nyo na nga eh. Ang ganda nga ng ginawa ninyo nung una eh, di ba? Pinatayan nyo ng mic, magdadaldal man sila, naipasan nyo sana yung confidential fund. Wala tayong problema, pare-pareho. Daig nyo pa si Franz Castro. Si Franz Castro nga, hindi napigilan nyo si CIF eh. Ikaw yung nagtanggal sa CIF at pinagmamalaki nyo pa. Pinagmalaki pa nyo. Ang problema, yung paraan nyo ng pagtatanggal ng CIF, yung si BP Sara ay pinasama ninyo yung CIF. Pinasama nyo muna yung confidential fund bago nyo tinanggal. Yun. Hindi namin makakalimutan yan. Hindi ikaw ang magpapasya kung buo pa o hindi ang unit team. At kung buo pa man, wala rin kaming tiwala sa iyo. Hindi naman ikaw ang unit team, Marcos at Duterte lang yan. Si Sara at si BBM lang yan, tsaka si Sara Duterte. Yun lang ang alam naming unit team. Pero ikaw, wala na kami. Ikaw lang naman ang gulo dyan. Yung House of Representative lang naman. Siyempre, sunod-sunuran sa yung Senado, di ba? Sinabi mo nga, susunod sa iyo yung Senado. Sumunod nga. Pero handa sana yung mga bataan ni Sara Duterte dyan. Sila Senator Bato. Nagpasalamat na rin. Dahil ang galing ng ginawa ni Sara Duterte para sa kapayapaan ng bansa. Dahil nakakalimutan mo kasi Vice President siya. Vice President siya ng Pilipinas. Para maging mapayapa na tayo. Ngayon, yung mga kaalyado mo, sila Franz Castro, banat pa rin. Banat dito pa rin. Di ba? Yung hinihiling na lang ni Sara Duterte, yung tatanggalin sa kanya, yung sa confidential fund ng DepEd, ilagay na lang din sa programa ng DepEd. Binabanatan nyo pa rin. Hindi pa rin tumitigil yung mga tambi vloggers mo. Yung problema eh. Ikaw, goody-goody ka, yung mga tambi vloggers, putya, atake pa rin. Okay. Wala tayo. Nako, takot kayo dyan sa ICC. Huwag niyo pong problemahin yung ICC. Pag pinapasok nila yan yung pinakamalaking pagkakamali nila. Hindi yan. Kayo naman, masyado ko nyo tinatakot ang sarili nyo. Ang ICC, pag inunan niya ang Pilipinas kaysa dyan sa Israel, wala nang kikilala dyan. Ano? Bakit nyo papasukin ng Pilipinas? Ito ang problema. Kaya kayo tinayo yung ICC para maiwasan yung mga war crimes. International, ibig sabihin po ng international, at least 2 bansa. International. Hindi po yan yung makikialam kayo dapat sa isang bansa. Ano patunay na meron tayong rito? Umiiral na batas. Ayan, nagbubunyi yung mga dilaw, no? Lalaya na si Dilima o nakalaya na si Dilima. Sabihin nyo na nga na wala tayong
umiiral na justice system dito, bakit nakalaya si De Lima? Yan ang patunay na may justice system. O bakit kayo papasok? May justice system kami. Masisira po lalo ang image ng ICC. Hindi na po tayo pinapansin ng ICC. Mga politiko na lang dito ang nag-ICC, ICC. Si Trillanes na lang ang nag-ICC. Ayan lang po ang ating topic para sa araw na to.